Si Park Yoo-chun ay isang dating miyembro ng TVXQ at JYJ. Isa siya sa pinakamalaking pangalan sa K-pop at K-drama noong 2000s hanggang early 2010s. Kilala siya sa mga sikat na drama tulad ng Rooftop Prince at Missing You. Ngunit sa kabila ng tagumpay, bigla siyang nawala sa spotlight. Ano nga ba ang nangyari kay Park Yoo-chun o Mickey? Bilang idol turned actor, mabilis siyang sumikat. Nakilala siya hindi lamang sa musika, kundi pati na rin sa kanyang pag-arte. Tumanggap siya ng acting awards at minsan ay tinaguri ang isa sa pinaka-promising actors ng kanyang henerasyon. Ngunit nagsimula ang pagbagsak ng kanyang karera noong 2016 nang masangkot siya sa sexual assault allegations. Bagamat napawalang sala, naapektuhan ng malaki ang kanyang reputasyon. Noong 2019, muling yumanig ang balita matapos siyang mahuli sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot o methamphetamine. Sa harap ng korte, umamin siya at sinintensyahan ng probation. Ito ang tuluyang nagpatalsik sa kanya sa industriya ng entertainment sa South Korea. Matapos nito ay unti-unti siyang nagkaroon ng mga pagtatangka na bumalik. Naglabas siya ng music albums at nagsagawa ng fan meetings sa ibang bansa, partikular na sa Japan. Ngunit sa South Korea, halos isinara na ng industriya ang pintuan para kay Park Yoo-chun. Dahil sa matinding backlash mula sa publiko at sa kanyang mga kontrobersiya, halos imposibleng makabalik pa si Park Yoo-chun sa mainstream Korean dramas. Ang entertainment industry sa Korea ay napakahigpit pagdating sa imahe at reputasyon. Kahit pa ikaw ay may talento, kapag nasira ang tiwala ng publiko, mahirap nang mabawi ito. Sa ngayon, aktibo siya sa ilang independent projects at fan events sa labas ng Korea. Ngunit nananatili siyang persona non grata sa Korean dramas at variety shows. Ang kaso ni Park Yoo-chun ay nagsilbing paalala na kahit gaano kataas ang narating, maaari itong mawala dahil sa isang maling desisyon. Ang talento ay mahalaga, pero higit na mas mahalaga ang integridad. Sa huli, ang pangalan mo ang pinakamahalagang yaman na dapat mong ingatan.